Ang sari manok ay hindi naghihintay ng swerte. Naghihintay ito ng taong kanyang mabibiktima upang makuha ang kaluluwa nito. Ako si Grace. Nais kong ibahagi ang aking nakakatakot na karanasan. Noong 2017 nang pumunta ako sa Padre Burgos para mag-camping kasama mga kaibigan ko. Sikat na sikat noon ang Burawan at Lipata dahil sa puting buhangin at malinaw na dagat. Pero may isang matandang mangingisda sa barangay na lagi naming nakikita sa pantalan, si Mang Tomas. Tuwing gabi, habang umiinom kami ng lambanog, paulit-ulit niyang binabanggit ang sari manok. "Huwag kayong tatawa," sabi niya. Isang gabi, habang nakatitig sa madilim na dagat. Dati ang bayan ng Burgos ay hugis manok ang baybayin, tuka ng manok na nakatingin sa dagat. Noong panahon ng mga Kastila, may isang ibong kulay bahaghari na lumalabas tuwing may bagyo. Sari manok. Ito ang tagapag-alaga. Kapag nakita mo siya, swerte. Pero kapag ikaw ang nakita niya, ihanda mo na ang kaluluwa mo dahil mas tulang magiging sumpa ito. Nung una, tinawanan lang namin ito. Pero si Mang Tomas, hindi ngumiti at nag-iwan ito ng babala na kapag lumabas ang sari manok, tuwing kabilugan ng buwan, hindi ito magandang pangitain dahil kukuha ito ng mga kaluluwa sa bayan. Hindi namin ito pinansin hanggang sa ikatlong gabi. Naglalakad ako mag-isa papuntang Burawan. Madilim na bilog ang buwan. Ang tangi kong ilaw ay mula sa cellphone ko. Nang bigla kong narinig ang isang tunog na parang kanta, pero matinis at malungkot. Parang plauta na may kasamang pag-iyak. Lumapit ako sa gilid ng bato at doon ko siya nakita. Isang malaking ibon, mas malaki pa sa agila, nakaupo sa pinakamataas na bato. Ang balahibo niya ay kumikinang sa dilim. Pula, asul, ginto, berde at parang bahaghari na nababasa ng dugo. Ang buntot niya ay mahaba at nakakurba para sa mga larawan ng sari manok sa libro. Pero ang mukha, hindi ibon. Parang mukha na matandang babae na nakangiti, pero ang ngiti niya ay sobrang lapad na nakikita mo ang lahat ng ngipin. Hindi ako makagalaw. Parang hinila ako ng mga mata niyang pula. Sari manok, bulong niya. Bigla siyang tumayo. Ang pakpak niya ay lumaki at sa bawat pagaspas ng kanyang pakpak, may mga anino na mga taong lumalabas. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Mga bibig na bukas na parang sumisigaw ng walang tunog. Tumakbo ako. Pero sa likod ko, ang kanta niya ay sumusunod. "Padre Burgos, hindi na kayo karapat-dapat." Nakarating ako sa kubo namin nang hilahin ako ng mga kaibigan ko. "Nasaan ka ba? Kanina ka pa namin hinahanap," sigaw nila. Pero nang tumingin ako sa orasan, 3 oras na ang nakakalipas mula nang umalis ako. 3 oras na parang ilang segundo lang. Kinabukasan, umalis kami kaagad. Pero bago kami sumakay sa bangka, may nakita ako sa tubig. Isang balahibo. Kulay bahaghari, basa na dugo, na nakadikit sa gilid ng bangka. At sa malayo, sa ibabaw ng bato ng Burawan, may isang anino na nakatayo pa rin. Hanggang ngayon, kapag may bagyo sa Quezon, may mga nawawalang turista sa Padre Burgos. Sinasabi ng mga lokal, huwag kayong lumabas sa gabi. Baka kunin ang kaluluwa nyo ng sari manok. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang, Grace.